Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Masayang tinanggap ng mga representante ng Capitol Medical Center at ng Barangay 101 Council ang iginawad sa kanila na parangal ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa katatapos lamang na Pasidungog 2025. Ang nasabing mga institusyon ay ating naging kaagapay sa Medical Assistance Program o ang top social service ng OVP sa mga Pilipino. Narito ang ulat ni Abigail Makasampon. Kada taon, kinikilala ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo ang kontribusyon ng kanilang mga naging katuwang sa pagtaguyod ng mga serbisyong para sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Sa usaping pangkalusugan, naging kaagapay ng tanggapan ang Capitol Medical Center sa Metro Manila at Barangay 101 Council sa Tondo. Partnering with the Office of the Vice President has been really a wonderful experience for both parties kasi we were able to help patients, especially indigent patients, on their hospitalization needs, and of course, nakakatulong din tayo para ma-discharge yung mga pasyente natin. Isa ang Capitol Medical Center sa mga natatanging ospital na ang layon ay tumutugma sa layunin ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo pagdating sa usaping pangkalusugan. At ito ay ang maalalayan ang mga pangangailangang medikal ng ating kapwa Pilipino. Para makatulong po tayo lalo sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong, especially financially. Napakahirap ng buhay ngayon, and what Office of the Vice President is doing, helping indigent patients and other patients, especially ease up the medical expenses, is really helpful for the families affected by sicknesses. Pinatotohanan naman ng Barangay 101 Council ang kahalagahan ng mga programa ng tanggapan. Malaking tulong lalo na sa mga taga-Maynila. Unang-una, yung burial assistance natin, medical assistance, saka hospital bill. Napakahalaga po, unang-una, isa yung Manila, lalo na sa Tondo area. Marami tayong mga residente na medyo salat talaga sa buhay, na kailangan talaga yung tulong galing sa OVP. Walang programa sa Maynila na nagbibigay ng, lalo na sa burial, 5,000 binibigay doon sa burial assistance. Ngunit ikinalulungkot niya rin ng inanunsyo ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi na maipagpapatuloy ng tanggapan ang Medical Assistance Program dahil sa kakulangan sa pondo. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Kaya matitigil yung medical and burial assistance. Pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Nakakalungkot. So sana magkaroon ng sapat na pondo para magtuloy-tuloy yung tulong. Sa kabila ng pansamantalang pagtigil ng medical and burial assistance ng OVP, ay nagpapasalamat pa rin ang punong barangay dahil marami sa kanyang nasasakupan ang natulungan ng programa. Papasalamat ako lalo na kay BP Inday dahil pinilit ko na mailapit sa taga-Maynila, lalo na sa Tondo, na magkaroon ng assistance yung OVP. Sabi ko nga sa kanya na ang programa sa Davao, ma'am, baka pwedeng ilapit nyo sa Tondo. So nagpapasalamat kami na nagkaroon kami ng pad sa OVP sa Tondo. Ako si Abigail Makasampon, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Arisa Pharma and Medical Supplies at A4R Enterprise kabilang sa mga pinarangalan ng OVP ngayong taon. Healthcare providers sa bansa, ikinalulungkot ang temporaryong pagtigil ng Medical Assistance Program ng OVP.
Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.